Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan, ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo, at sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ika-14 ng buwan, at sa kinagabihan sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo kasama ang ulo, ang mga paa at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagkaumaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Ang Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Ang Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ang Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. At ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong palalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo ng Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Ang Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos, at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon
sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa ating makabuluhang programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan sinimulan ng ating Panginoon sa linggo na ito ang pagtuturo sa kanyang mga alagad, no? Upang makabahagi sila sa kanyang kagalakan. Sa ating ebanghelyo ngayon, nakita natin na nagpoprotesta at pinuna ng mga Pariseo ang nakakaiskandalong paglabag sa batas ng Sabat ng mga disipulo ni Jesus. Nais ng mga Pariseo sumunod sa batas, walang kwestiyon dito. At ito ay mabuti. Ang problema ay nawala na sa kanilang isip ang mahalagang layunin ng batas. At sa halip, nakapokus na lamang sila sa panlabas na ekspresyon nito. Ang magmukhang matuwid para sa personal nilang justification. Pinapaalala sa kanila ni Jesus ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Hoseas. Habag ang ibig ko, hindi hain. Alam niyo kung ito ang magiging batayan natin, lumalabas na ang tunay na lumalabag sa kautusan ng Diyos ay hindi yung mga inosenteng disipulo ni Jesus, kundi yung mismong mga Pariseo na pinupulaan sila. Ano ang tinutukoy ni Hoseas nang isulat niya ang tekstong ito? Ang mga sakripisyo daw sa templo ng mga hayop, mga uhay at iba pang mga produkto na regular na iniyalay ay binibigay nila, pero kasabay pa nito ay yung patuloy na pagsuway nila sa Diyos. Kung tutusin, sa sobrang dami ng mga offerings, literal na kasukasuka na nga sa mata ng Panginoon. Kaya naman diniklara niya sa isa pang propeta na si Amos, sabi niya, namumuhi ako sa inyong mga piging. Hindi ako nalulugod sa inyong pagdiriwang. Hindi ko matanggap ang inyong mga handog na susunugin. Handog ng mga uhay at mga hayop na pinataba bilang handog ng pasasalamat. Sabi niya, tigilan na ninyo ang magulong awitan. Ayokong marinig ang inyong mga tugtugan. Ang habag at pag-ibig sa kapwa ay mas mahalaga kaysa sa mga ritual nating ginagawa sa templo. Sa isa pang sipi ng Ebanghelyo, si Jesus ay sang-ayon sa ganitong pagpapahalaga nang sabihin niya, kaya't kung naghahandog ka daw sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong mga handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka, umareglo ka muna sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Para kay Jesus, ang moralidad, habag, pagpapatawad ay mas mahalaga kaysa sa mga liturhikal na ritual natin. Baka naman nagagalit tayo sa mga Pariseo at mga eskriba dahil dito. At sasabihin natin, dapat lang na kayo'y masermonan ni Jesus. Baka gusto din natin eksaminin ang ating sarili. Walang saysay ang sisihin pa ang mga taong wala na dito. Sinulat ito ni Mateo, sa totoo lang, upang tignan din natin ang ating asal at ginagawa at baka naman makita natin ito. Nakatago nga lamang.
Bilang tao, magaling tayong gumawa ng mga tuntunin at regulasyon para sa iba. Kapag tayo na, nahihirapan din naman tayo makatupad dito sa mga regulasyon na ginagawa din natin. Tumutulong ba tayo sa iba pagkatapos natin ipapasan sa kanila ang paghihirap na inuutos o pinagagawa natin? Ang pagkahilig natin mag-utos ay matatagpuan sa bahay natin, sa opisina, sa simbahan, sa gobyerno, sa mga lugar ng batas, sa lipunan natin. Napakadali nating magkundina ng iba sa paglabag ng patakaran o iniutos natin. Pero di natin kinukundina ang ating sarili kapag tayo mismo ang di nakasusunod sa mga patakaran o regulasyon na tayo mismo ang nagpapatupad. Sa madaling salita, katulad ng mga pariseo at mga eskriba, di natin sinasagawa ang pinangangaral natin. Alam niyo, kung mulat tayo sa ating kawalan ng kakayanan sumunod, karupukan, kahinaan, dahil sa likas tayong mga tao lamang, lumapit tayo sa Panginoon na magaan ang pamatok. Tanging ang relasyon natin sa Kanya ng pag-ibig, magmumula ang pagsunod natin sa batas, sa mga utos, ng may kagalakan, ng hindi din nanghuhusga sa iba. Hindi siya dumating upang tayo'y kundinahin, kundi upang tayo'y sagipin. Tayong lahat ay makasalanan. Aminin na natin to. Huwag din nating kalilimutan na tayo'y minamahal sa kabila ng lahat ng ating pagkukulang. And that changes everything. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na ito. Alam namin na kinahabagan mo kami. Turuan mo kaming gawin ng nararapat na dumadaloy o nagmumula lamang sa iyong pag-ibig. Kami nagbabalik loob sa iyo, nagsisisi sa aming pagmamalaki at paghatol sa mga nagkamali. Gawin mo kaming karapat-dapat bilang iyong mga anak, may tapat na pananampalataya at paglilingkod ng may pagmamahal. Lahat na ito'y iniling namin sa ngalan ng anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.